Ang kamatayan po, hindi katang-isip. Ang kamatayan ay hindi isang simpleng kwento. Ang kamatayan po'y definido at ito po'y katotohanan na tinitiyak ng Bible na ang bawat tao po ay may katakdaan. At iyan po ay ang kamatayan. Alam niyo, ang pinag-uusapan po doon sa salitang appointed, it is the truth of death. Nung sinabi pong, and as it is appointed unto man once to die, hindi po yung schedule of death ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan po at ang tinutukoy, ito po yung truth of death na nakatakda sa tao na ang tao po ay mamamatay. At ang isang napakalaking tanong sa buhay, pagkatapos ng kamatayan, ano na? At malinaw naman ang sabi po ng Bible. And as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. Huwag kayong maniniwala doon po sa sinasabi ng tao, lalo na po sa nagpapayo, na kapag kayo po ay maraming problema, kapag ang bibigat na ng problema ninyo, ang pinakamaganda para matapos ang lahat ng yan, magpakamatay ka na. Nakakarinig po tayo niyan. Buti pa mamatay na lang ako para matapos na ang lahat ng ito. Thinking na ang kamatayan katapusan ng lahat. But sad to say, ang kamatayan po ay hindi katapusan. Ang kamatayan po ay panimula ng kawalang hanggan. Ang kamatayan po ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Ang kamatayan po ay pintuan tungo sa kawalang hanggan. At ang pinakamalaking question po, where will you spend your eternity? The truth of death, it is definite. Tiniyak ng Bible po yan. Mayaman ka, mamamatay ka. Mahirap ka, mamamatay ka. Ayaw mong mamatay, mamamatay ka. Takot ka sa kamatayan, mamamatay ka. Malakas na tao ka, mamamatay ka. Matalino ka, mamamatay ka. Sa lahat ng tao, ang katotohanan ng kamatayan ay tiyak. The truth of death is definite.